Dito po tayo ngayon. Ongoing po ang ECOP ng team. At ngayon po ay business plan na o marketing plan na. At ako yung magko-closing. Okay, I'm doing this live para may idea kayo papaano mag-closing. Okay? Para meron kayo ibang version papaano mag-closing. Sa closing kasi, naintindihan yung products, naintindihan yung marketing plan. Kaya lang yung customer, hello, thank you so much. Kasi ibang mga customer, gusto yung product, gusto yung marketing plan. Pero hindi pa rin sila makakapag-decide. Hindi pa rin sila makakapag-decide kung sasali o hindi, kung meron silang tanong sa kanilang isipan. So, syempre, sa closing, ito yung last-ditch effort para mawala yung tanong, para masagot na yung mga tanong o concerns. Kasi nagandahan sa product. Okay? So may tanong na hindi na-address. Hindi siya sasali kasi may concern pa o tanong pa. So sa closing, i-address ko dito yung mga possible issues and concerns ng mga distributor o ng mga guests namin. Okay? So andito po tayo ngayon, live tayo ngayon. So ongoing ang ECOP o business presentation ng team. Okay? So may ongoing ang business presentation. Ako ang magko-closing. So ang closing usually is the last attempt. Okay, last attempt para ma-convince ko yung mga distributor. Yung distributor, yung mga guests. Ay, nakapakinig, nagandahan. Kailangan ng extra income eh. Gusto niya ng extra income. Kaya lang may tanong yan na kailangan masagot sa closing. Okay, anong possible issues and concerns? Ano yun? Possible na baka may duda sa sarili o baka mga sumali na sa ganitong klase de negosyo tapos hindi nagtagumpay. May tanong yan. Baka urong-sulong. Hindi makakapag-desisyon yan. So, as an upline, as a grand coach, I have to address yung mga possible concerns. Okay? Tapos, syempre, andyan yung sa closing, dapat makita nila, syempre, karamihan dyan, alam mo naman, hindi na mawawala sa presentation, karamihan dyan, walang pera. You have to address. Dapat ipakita natin, karamihan, pag hindi nagagawa ng paraan, okay, yung 8,999 o yung 15 accounts sa 134,000. Pag hindi nagagawa ng paraan yan, hindi niya nakita yung value ng kapalit. So, ang last effort ko dito ay syempre, ipakita ko yung kapalit na naghihintay sa kanila. At para maipakita yung problem na na-solve pag sumali sila dito. Okay, so yan, ongoing. So, sino ba mga nandito sa ating Facebook screen? Hello? Can you please, okay, thumbs up. Okay, so good morning. Ako po si Attorney Andrew Magturo. Magturo po ang apelido ko kasi po nananalaytay sa dugo namin ang magturo. Pag hindi ako nagturo habang ako nabubuhay, isusumpa ako ng aking mga ninuno. Okay, ngayong umagang ito, ituturo ko sa inyo bakit kailangan mo sumali sa Empowered Consumerism. Ang hirap na ng buhay ngayon, tinamaan ka na magaling, ayaw mo pang magdagdag ng kita. Okay, ang first name ko po ay Andrew. Sa mga kalalakihan, you can call me Drew. Sa mga kababaihan, you can call me anytime. Ay, sas, tinamaan ka na magaling. Ang middle initial ko po ay M. Kasi ang middle name ko, magaling. Tawagin mo ako, Attorney Drew. Magaling. Magturo. O yan. Ako po isang abogado by profession. Magkaliwanagan po tayo. Ako po isang abogado by profession. 25 years na po ako in the practice of law. Ibig po sabihin, matagal na akong abogado. At kasama na po sa palagi kong main specialization ko po ay tungkol sa family cases, meaning mga adoption, mga legal separation, mga annulment of marriage, o yan, karamihan sa mga naghihiwalay, tinamaan na magaling, tungkol sa pera, nag-aaway ang mag-asawa sa pera. Pero sapat ba ang pagmamahalan at kapayapaan? Pwede bang ipakain sa Jollibee yung pagmamahalan? Pwede bang pambayad ang pagmamahalan at kapayapaan? Pag na-hospital yung anak mo, pwede bang pambayad ang pagmamahalan at kapayapaan? Hindi. Kailangan ng pera at yan ang pinag-uugatan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Mabuti na magkaliwanagan, ha? Okay, so 25 years na po ako in the practice of law. Sumali po kami. Ibig sabihin, matagal na ako abogado. And I would like to inform you that there is an active lawyer doing the business of empowered consumerism actively. Kasi maraming professionals, okay, sumali sa empowered consumerism, hindi active sa empowered consumerism. Meron na mga professionals na active sa empowered consumerism, hindi na sila active sa profession nila. Ako po ay active lawyer and active distributor. Just to inform you na merong isang abogado na kinakarir ang negosyo ng empowered consumerism. Okay? So ako po ay 12 years na sa ganitong klase negosyo. 12 years na po ako sa ganitong klase negosyo.
Ibig sabihin po, I have the necessary skills, I have the necessary experience para tulungan kayo, turuan kayo, gabayan kayo para maging matagumpay sa pagninegosyo ng empowered consumerism. Okay? So, sumali po ako sa empowered consumerism. Kailan? Sumali po ako January 2019. Kaya po, after 2 weeks na ginagawa ang negosyo ng empowered consumerism part-time, ako po ay na-awardan ng Gold Executive Awardee. Gold Executive Awardee. Yung iba po, yan po ay, according to the company, yan po ay record-breaking sa kasaysayan ng empowered consumerism as the fastest Gold Executive Awardee. Kasi iba nagiging Gold Executive Awardee after 1 year. Ako po, after 2 weeks. And after 2 months of doing the business part-time, I earned my first million. Ako po ang pinakamabilis na naging Millionaires Club member sa buong kasaysayan ng empowered consumerism. Part-time. Okay, I earned my first million. Okay? Ako po ang Empowered Consumerism 2019 Rookie of the Year. So, ako po ang Rookie of the Year of Empowered Consumerism. At ako po ang top 9 ng JLIM Project. Ako po rin ang top 18 last 2020. Okay? Okay. Andito po ako for me to help you decide kung sasali kayo sa negosyo ng Empowered Consumerism. Okay, una. Maganda yung kitaan. Ano ba yung kitaan? Yung business natin, all you have to do is to refer. May magpapaliwanag sa inyo. Primarily, ang negosyo ng empowered consumerism is for you to have a big group. Okay? Papalakihin natin yung left and right ninyo. Paano lalaki? Magre-refer ka na magre-refer. May magpapaliwanag. Okay? Hindi ka magpapaliwanag kasi wala ka pang alam. May tagapaliwanag ka. Pag yun ni-refer mo naman ay bumili ng package, kami rin ang magtuturo. So, hindi ikaw magpapaliwanag, hindi ikaw magtuturo, anong gagawin mo na lang? Di magre-refer na lang. Ay, di napakadali, tinamaan na magaling. Ay, magre-refer ka lang. So, kung papaliwanag, okay, maganda. Ngayon, confronted ka ng tanong na ganito. Tatanungin kita, ha? Deep inside in your heart, gusto o hindi gusto? Simple lang. Pag abogado po, madali lang po akong kausap. Black or white, walang gray. Okay, kaya po nakapakinig kayo. Okay, magre-refer, papalakin yung kaliwa at kanan. Kahit nasaan lugar ka, dahil tayo online, gamit mo lang ang Facebook, dahil gamit mo lang ang Wi-Fi, pwede kang kumita. Pwede kang magdagdag ng kita. Okay, gusto o hindi gusto? Guess ka namin, gusto o hindi gusto? Pag hindi mo to gusto, it's okay, hindi po namin kayo pipilitin. Kasi hindi mo naman gusto eh. Kaya lang matatanungin ko po kayo, kung hindi nyo po gusto ang empowered consumerism, paano pa po kayo magdadagdag ng kita sa labas? Eh, hindi ka na nga makakahanap ng trabaho. Nagtatanggalan na nga. Tanungin ko lang, hindi nyo po ba gustong kumita ng mga 100,000 after 4 months o after 5 months? Hindi nyo po ba gustong kumita ng malaki? O, attorney, parang gusto na parang hindi. Pilitin mo yung sarili mo na gustuhin mo. Marami ka ng ginusto sa buhay pero hindi ikinaganda ng buhay mo. Ngayon, pilitin mo ang sarili mo na gustuhin mo ang empowered consumerism. Sigurado ako, pwede kang kumita ng malaki at babago ang buhay mo. Okay? Gusto mo. O hindi gusto. O, attorney, gusto ko. Kaya lang, dalawa lang po yan eh. Gusto o gustong gusto? Madali lang tanong eh. Gusto o hindi gusto? Gusto. Kaya lang, pangalawang tanong, gusto o gustong gusto? Eh, simple lang eh. Pag gustong gusto mo, gagawin mo talaga ito. O, di ba, nagumuhit-guhit pa kayo dyan. Okay. Gusto mo. Eh, ito na. Gusto mo, pero may tanong ka. Pag may tanong ka, generally, itatanong nyo po ang tanong nyo sa nagkumbida sa inyo. Huwag nyong itatanong ang mga tanong nyo sa mga taong hindi nakapakinig. Kanino yun? Eh, hindi mo kasamang asawa mo ngayon. Itatanong mo sa asawa mo na hindi nakapakinig. Ano sasabihin mo? Naku, maganda yung empowered consumerism. Pwede kang kumita ng milyon doon. Ang sabihin ng asawa mo, adik ka. Tigilan mo na yung katol. Eh, itatanong mo sa asawa mo, hindi nakapakinig. Bata ka ngayon. Itatanong mo sa magulang mo, ang sabi ng magulang mo, maghanap ka ng trabaho kung ano-ano mga pinag-iisip mo dyan. Mag-apply ka. Tama? Kasi bakit? Huwag mong itatanong ang tanong mo sa taong hindi nakapakinig. Pangalawa, huwag mong itatanong. Itong pagnenegosyo na ito sa mga empleyado, ito ang common mistake. Negosyo ang papasukin, humihingi ng payo sa empleyado. Negosyo ang papasukin, nagtatanong sa mga negosyante na hindi naman alam ang negosyo na ganitong klaseng negosyo. Meron namang nagtatanong, gustong magnegosyo, nagtatanong sa mga hindi naging successful sa negosyo. Okay, rule sa buhay. Kung gusto mo maging successful sa ganitong klase negosyo, ang tanungin mo ay yung mga taong successful sa ganitong klase negosyo.
Okay, number 1. Attorney, gusto ko yan, kayo lang parang hindi ko ito linya. O yan ang mga tanungan natin. Attorney, parang hindi ko ito linya. Hindi ako marunong mag-sales talk. Wala po kayong gagawin dito, kundi mag-refer lang ng tao. Hindi mo kailangan ng special skill para maging matagumpay dito. Magre-refer lang po kayo dito. Okay, hindi mo ito linya. Lahat ng linya na papag-aralan. Okay, lahat ng bagay na papag-aralan. Bakit? Hindi ko rin naman ito linya eh. Iba rin po ang linya ko. Ang linya ko po ay problemahin yung problema ng iba. Yang ginagawa mo ba ngayon? Ito, sige, nag-empleyado po kayo. Okay, kung kayo po ay nasa abroad. Yang bang ginagawa mo na yan? Yung first day, linya mo ba agad yan? Di ba, inaral mo din lang naman yan, kaya naging linya mo. Okay, next question. Linya mo yan, ginagawa mo. Linya mo yan, ha? Magkano binibigay sa'yo? Di ba? Yung iba, linya nila, binibigay sa kanila 50,000, kaya lang kapos eh. Di ba? Diyan sa linya mo, okay, matagal mo nang ginagawa yung linya mo, sapat pa bang bumuhay ng pamilya? Di ba kulang na nga? Okay, hindi mo ito linya, pwedeng pag-aralan para maging linya. Kaya lang malaki ang kitaan, ay aralin mo, pwede kang linya. Pwede mong maging linya kasi pwedeng aralin. Okay, pangalawang tanong. Attorney, gusto ko yan, kaya lang sumali na ako sa ganyan-ganyan. Sumali na yung kaibigan ko sa ganyan-ganyan. Hindi kumita. Tinamaan ka na magaling. Okay. Tanong. Alam nyo sa totoo lang, magtapatan tayo. Ang success mo sa ganitong klase negosyo, depende sa grupo na sasalihan mo. Kasi bakit? Yung grupo na sasalihan mo, magtuturo at maggagabay kung paano mo gagawin ang negosyo. Kasi kung sasali ka sa ibang-iba, mga paaning-aning, sa ibang kumpanya, Diyos ko, ibang grupo, paaning-aning, ako, ewan ko lang. Okay? So, marami sumali, para sa hindi sila kumita, the question is, ginawa mo ba ang lahat para kumita? Pinag-aralan mo ba? Sumunod ka ba sa sistema ng grupo mo? Maraming umaayaw, maraming sinusumpa ang ganitong klase negosyo kasi hindi sila kumita. The question is, tanungin mo sa sarili mo kung ibinigay mo ang lahat, para magtagumpay. Yung iba naman kasi sumali lang, tapos hindi kumita, tapos hindi naman ginawa yung negosyo, tapos hindi kumita. O yun ang dahilan bakit hindi maraming umaayaw. Yun ang dahilan bakit maraming hindi kumikita kasi hindi naman nila ginagawa. O ayaw mo, sumali kasi hindi ka naman kumita. Bakit matagal ka ng empleyado, ngayon lubog ka pa rin sa utang, ngayon, wala ka pang naiipon, bakit gusto mo pa rin maging empleyado? Tama, no? Di ba meron tayong kasabihan, try and try until you succeed. Ginagawa mo yan, ina-apply mo yan, try and try until you succeed sa employment, pero bakit sa negosyo, hindi mo ina-apply yung try and try until you succeed? Sumubo ka na, hindi ka kumita, ba't hindi ka ulit sumubo ka yun? So sasabihin mo, hindi siguro para sa akin yan. Di ba may mga ganun? Hindi siguro para sa akin yan, hindi para sa'yo, kasi sinabi mo na hindi para sa'yo. Pag sinabi mong para sa akin yan, para sa'yo talaga ito. Parang kayo ng ex mo. Hindi man lang magiging kayo. Tinabakan. Okay. Gusto ko. Ano pang tanong mo? Attorney, gusto ko yan. Kaya lang, attorney, mahirap lang ako. Okay lang. Ito ang negosyo na hindi ka tatanungin ko anong katayuan mo sa buhay. Hindi ito ang negosyo na hindi tatanungin ko anong pinag-aralan mo. Ang negosyo na ito, ang tatanungin dito, meron ka pa bang pangarap? Para sa amin yun ang importante kasi tutulungan namin kayo na makuha ang pangarap. Anong pangarap mo? Makauwi ka sa Pilipinas for good o OFW ka. Anong pangarap mo? 'Di ba? Makapag for good sa Pilipinas, makasama ang inyong pamilya. Tutulungan namin kayo. Yan yung pinakamadaling pangarap. Kung OFW ka, umuwi ka sa Pilipinas for good. Kung empleyado ka, paikot-ikot na lang ang buhay Paikot-ikot na lang ang buhay Damin job ba ang konti? Ano ba ng konti? Ata. Ayos lang ang bag. Okay. Gusto mo, ano ba ito naman? Gusto mo, kaya lang mahihain ka. Hindi naman kailangan makapal ang mukha. Kabi ang makakapal ang mukha. Mag-refer ka lang. Mahihain ka. Mag-refer ka ng dalawang mahihain. Yan dalawang mahihain na mag-iimbita ng kapwa nila mahihain. Dumami ka, Shy Group, Ortigas Chapter. Tinama ka na magaling. Di ba? Attorney, networking yan wala problema po sa networking. Ang nagpapasama po sa networking ay yung mga taong sumasali sa networking. Kasi may mga taong sumasali, ayaw mag-aral, ayaw kumilos, ayaw mag-invite, ayaw mag-refer, tapos umaasang kumikita. Di ba? Tapos sabihin, scam yan, scam. Bakit? Hindi ako kumita dyan. Yun ang dahilan nila, bakit nila tinatawag na scam? Kasi hindi daw sila kumita, pero hindi sasabihin sa'yo at hindi aaminin sa'yo na kaya hindi sila kumita kasi sila rin lang naman ang nagkulang. Okay? Attorney, gusto ko yan. Kaya lang, attorney, para mahirap lang ako Hindi, it's okay. Hindi mo kasalanan kung pinanganak ka mahirap. Ang kasalanan mo,
kung mahirap ka, tapos namatay ka pang mahirap. Kasi, bakit? You were given a lifetime for you to change your life. Hindi mo ginalingan. Saan mo ginalingan? Tinamaan ka na magaling. Yung kabata, saan mo ginalingan? Doon sa gawain na hindi ka na kumikita, sa gawain na 10 taon ka na, pero hindi ka pa nakakaipon, malayo ka pa sa pamilya mo, doon mo ginalingan. Bakit hindi mo galingan dito sa empowered consumerism? One big shot lang. Tama? Gusto mo, may tanong ka, attorney, ano ba posibleng tanong mo? Attorney, legal ba yan? Oh, of course. Pag tungkol sa legalidad, abogado na ang magpaliwanag. Tip lang. Paano malalaman kung legal o illegal ang ganitong klase negosyo? Okay? Pag nagbibigay ka ng pera tapos walang produkto, tapos kumikita ka sa pagre-recruit ng tao na nagbibigay ng pera, tayo, naghahanap ng tao yun na bibili ng package. Okay? Republic Act 7394. Diba? Yun yung tinatawag na Consumers Act of the Philippines. Abogado. Pag sumala pa sa abogado, tinamaan ka na magaling. Okay? Basta ganun na lang. Pag may tanong kayo, itanong mo sa nagkumbida sa inyo. Okay? Attorney, gusto ko yan, kaya lang, attorney, wala akong pera. Okay? Sandali. Attorney, gusto ko yan, kaya lang wala akong pera. Ang tanong dyan is, ilang taon ka na? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin pera? Hindi kaya mali yung ginagawa mo? 5 taon ka na, 10 taon ka na sa ginagawa mo, wala ka pa rin pera, ipagpatuloy mo mula ngayon na 2 taon pa na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, sigurado ako, wala ka pa rin pera. Why? Para mabago ang buhay, dapat may gagawin kang bago. Matagal mo nang ginagawa yung wala kang pera, another 2 years, wala ka pa rin pera. Gano'n? Okay lang ba? Turuan kita kung paano ka magsusolusyon. Okay. Ang 90% po na sumali at yumaman dito sa empowered consumerism, alam niyo po ang ginawang solusyon? Nangutang po sila. Mangutang ka, bakit? Palagi ka nang umuutang umuutang ka na sa pang-tuition fee ng anak mo, umuutang ka na sa pangbinyagan, umuutang ka na pangkasalan ng anak mo, umuutang ka na sa pagpagamot, umuutang ka rin naman. Pero ito yung utang na pwede mong sabihin na last na utang na ito kasi magtatagumpay na ako this time sa empowered consumerism. Oo, mangutang ka. Kasi hindi naman hindi masamang mangutang. Ang masama ay yung mangutang, pero yung pera ay pambili ng luho, TV, di ba? Pampiesta. Pwede ka mangutang, magsangla. Okay? Next. So, anong gagawin dito? Number one tip po sa inyo to become successful here, gustuhin nyo lang po. And number 2, all you have to do is to try. Sumubok lang. Wala mawawala kung matagal nang wala. Wala mawawala kung matagal nang wala. Sumubok ka lang. Sumubok ka, hindi ka man magtagumpay, at least sumubok ka. Ang masakit kasi, yung hindi ka sumubok. Merong regret. Diba? Maganda kaya yun? Parang oo, parang hindi. O, diba? Pagising mo bukas ng umaga, maganda kaya yun? Parang oo, parang hindi. O, diba? Maliligo ka bukas ng umaga, maganda kaya yun? Sumubok kaya ako o hindi? O, diba? After 1 year, maganda kaya yun? Sumubok kaya ako o hindi? O, after 2 years, yung nag-imita sa'yo, mayaman na. O, doon sabihin mo, sana sumubok pala ako. O, may regret. Mas masarap pagsisihan yung mga bagay na ginawa kaysa pagsisihan yung mga bagay na hindi ginawa. Okay? So, sumubok ka lang. Number 3, alam nyo sa totoo lang, ito na ba yung resort ko? Sumubok lang po ako sa ganitong klase ng negosyo. Nakabili po ako ng resort style condominium unit. Nagkakape-kape po ako. Ito, gusto ko pong, pag sinubukan nyo po ito, you can have a lifestyle. Coffee is all about freedom. O, saan po ako nagkakape-kape? Sa Starbucks. Sabay, nagkakape-kape po ako sa Starbucks sa Hollywood, California. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Japan. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa South Korea. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Spain. O gusto nyo ba nagkakape-kape ng ganyan? Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa France. Saan pa? Sa Italy. Sa Mediterranean Sea. O, diba? Sa Rome, Italy. Diyan po ako nagkakape-kape. Sa Athens, Greece. Sa Ia Santorini, Greece. O, diba? Nagkakape-kape. Yan po yung naghihintay sa inyo pag ginawa nyo po yung ginagawa namin. Maraming gusto. Okay, gusto yung resulta namin, gusto yung magta-travel namin, gusto yung kinikita namin, pero ayaw nilang gustuhin yung ginagawa namin. Gusto lang yung resulta, pero in other words, ayaw magpakahirap, ayaw magsakripisyo. Okay, January 2019, sumali po kami sa Empowered Consumerism. After 6 months, nakabili po ako ng Ford Raptor.
Okay, ito na po yung, marami pong kumikita dito. May estudyante kumikita ng 1,000,000. Okay, meron mga dating manager ng SM, sari-sari po. Merong college dropout, merong namang tricycle driver na kumikita dito. May college graduate naman dito. Sari-sari kumikita. May nurse na kumikita dito. May call center agent na kumikita. Yan, may college dropout. Yan, may nurse naman, 2.2 million. Yan po, baka attorney abogado ka kasi, hindi po ito may tricycle driver si Leo Kaduyak. Ayan naman si Lola Nidora. Tinaman naman ha, matanda na po yan. Wala siyang alam sa Facebook kasi sa negosyo po natin primarily, ang gagamitin po natin dito ay social media o Facebook. Wala kang alam sa Facebook? Ay, sandali, sino pa bang walang alam sa Facebook? Si Lola, wala talagang alam sa Facebook. Okay, top 20 ng empowered consumerism. Kaya lang may mga pamangkin siya, apo siya, mga bata siya sa ilalim niya na magaling sa Facebook. Okay? Gustuhin, sububok, maniwala. Okay, tanongin po kayo. Tanong niyo, ito po yung pinakita kanina. Ito yung sample ng kinikita ko po dito. Bakit abogado ka na nagdenegosyo ka, ayaw mo bang kumita ng 1 million? March 10, 2021, 1,033,000. April 21, 1,026,000. Gusto niyo mo ba yan? Part-time, doing empowered consumerism part-time, gusto mo yan? Gawin niyo po yung ginagawa namin. Sumali po kayo sa empowered consumerism. Yan po, March and April, 2,054,000 doing empowered consumerism part-time. Okay? Ang maganda po kasi dito, pag sumali po kayo, hindi nyo po iisipin kung paano gagawin. Ituturo po namin sa inyo ang sistema step by step. Step 1, itong gagawin. Step 2, itong gagawin. Step 3, itong gagawin. So, gagabayan po namin kayo. Kasi maraming gusto akong sumali, kaya lang wala akong alam. Wag na, hindi po. Don't worry kung wala po kayong alam. Kasi kami po yung may alam. Tuturuan po namin kayo step by step. Ganun po kadali. Hindi mo gagawin mag-isa kasi may grupo na maggagabay sa inyo. Tuturuan po kayo ng mga nag-invite sa inyo. Magagaling po yan kasi mga well-trained po yan. And aside from that, meron pa po kasi mga coaches na maggagabay sa inyo. And aside from that, isa po ako sa magtuturo at maggagabay. Hindi madali. Madali mag-negosyo. Kasi bakit? May tulungan eh. Yun ang problema. Kaya maraming hindi kumikita kasi merong ibang sasali ka lang, pinagkakitaan ka lang, mga walang puso, tapos hindi ka kikita talaga. Dito pipilitin ka pa namin eh. Saan ka naman nakakita na pipilitin ka pa yumaman? Sige na, yumaman ka na. Sige na, yaman na, please. May mga ganun-ganun pa ba tayo narati? Lamaan kayo ng mga galing talaga. Okay? Gustuhin, sububok, manumala. Okay, ganito lang. Tanungin po kayo kita. Yung 8,999 mo, ang kapalit po ay isang choknat. Magtawang tigilan tayo. Yung 8,999 mo, ang kapalit ay isang choknat. Tanong, yung 8,999, malaki o maliit? Malaki kasi bakit ang kapalit lang ay choknat. Yung 8,999 mo, pwede kang kumita ng milyon-milyon. Tanong, yung 8,999 mo, malaki ba yan o maliit? Maliit. Tama? Yung 8,999 mo, pwede kang magpatayo ng bahay mo, pwede kang bumili ng sasakyan. Yung 8,999 mo, ito ang magpapauwi sa iyo sa Pilipinas for good. Makakasama mo na yung pamilya mo. Malaki ba yung 8,999 o maliit? Maliit na. Nakita niyo po ha, hindi nagbago ang presyong 8,999. Pero dahil sa kapalit, ang tingin mo nagiging maliit. Kung yung 8,999 ang kapalit ay choknat, malaki yan. Pero kung 8,999, ito ang magbibigay sa iyo ng buhay na maganda, malaking kita, masayang pamilya, bahay, kotse, maliit po na halaga yan. Ibig sabihin po, hindi nyo po titingnan yung ilalabas. Ang titingnan nyo po dito ay yung kapalit. Marami po kasi hindi sumasali kasi nalalakihan sa 8,999. Hindi mo yan titingnan kasi marami ng 8,999 na ang lumabas sa palad mo. Hindi mo ikinamatay o kinahirap. Pero subukan mong maglabas ng 8,999, pwede mo ito ikayaman. Alam mo, wala naman, kung wala yung 8,999, wala rin naman akong paraan para kung bumili ng maraming sakyan eh. Wala rin akong paraan para bumili na mag-travel abroad. Wala akong paraan para magkita-kita tayo. Kaya gawan mo ng paraan ang 8,999 kasi ito na lang ang tanging paraan para mabago ang buhay ng pamilya mo. Okay? So yan. Okay? Bago ako matapos, iiwan ko muna kayo ng kwento. Story time. Okay? Bibigyan ko ng kwento. Ang kwento ko po ay health, wealth, love. Sandali, may mga tao pa ba sa loob? Okay? Health, wealth, love. Just to end. Okay. Si health, si wealth, at si love po ay kumatok sa bahay. Sabi ni Health and Wealth, Ginang,
Kami po ay papasok sa inyong tahanan, pero isa lang po ang pipiliin nyo, at yung pipiliin nyo po, yun lang po ang papasok sa inyong tahanan. Ako po ba ang pipiliin nyo? Si health, si wealth, o si love? Nag-usap-usap ang pamilya. Sabi ng babae, Han, ang papasukin natin ay si health para malusog tayo, para, alam mo, COVID ngayon, para malusog tayong pamilya. Sabi ng lalaki, wag si health, ang papasukin natin ay si wealth. Para marami mayaman tayo, para hindi na ako mag-abroad, para magsama-sama tayo. So, nagtatalo yung babae at lalaki, health, wealth, health, wealth, health, wealth. Hanggang sumingit po yung maliit na anak nila. Sabi ng bata, Nay, tayo, wag si health, wag si wealth. Ang papasukin po natin ay si love. So, nag-decide ang buong pamilya na si love ang papasukin. Okay, sabi ng lalaki, pinipili po namin si love. Okay, pumasok po si love. Kaya lang po nagsunuran si health at si wealth. Sabi ng lalaki, teka, pinahirapan mo lang kami. Sabi mo, isa lang ang pipiliin at yung pipiliin namin yun lang ang papasok. Eh, pinahirapan mo pa lang kami. Papasok din naman pala kayo lahat. Alam, sumagot si health. Alam niyo po kung ako lang po ang pinili nyo, si health, ako lang po ang papasok. Kung si wealth lang po ang pinili nyo, si wealth lang po ang papasok. Pero dahil po pinili nyo si love, kaming lahat po ay papasok. Alam niyo po, bakit kayo in-invite nung nag-invite sa inyo? Hindi because of health. Hindi because of wealth. Bakit po kayo in-invite? Because of love. Iniimbita po kayo sa isang gawain na kung saan pwedeng gawin ito para sa pagmamahal mo sa iyong pamilya. Iniimbita po kayo, malamang baka nagpapilit pa po kayo, nagdududa po kayo, this is pure love. Gusto po namin kayong tulungan. Bakit ko po ginagawa ang empowered consumerism? Because of love of my family. Because of love of my family. Alam niyo po ba? Mag-isa lang po akong anak. Ayan po, mag-isa lang po akong anak. Lahat po ng love, lahat po ng care, solo ko po. Lahat po ng material things, solo ko po. Lahat po ng hinihingi ko sa magulang ko, binibigay. Kasi mag-isa lang po ako anak. Hindi naman po kami average life po, pero sa bandang taas po kami ng average. Pero alam niyo po, nung dumating sa akin ng empowered consumerism, dito ko po na-realize na tapos na ako sa gusto ko sa buhay. Dito po sa empowered consumerism, dito ko po na-realize na ito na po yung tamang pagkakataon na tulungan naman ng ibang tao na makuha nila ang gusto nila sa buhay. Alam niyo po, nung bata pa ako, akala ko po ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo, maging abogado. Kaya gusto ko maging abogado kasi nung bata pa ako, akala ko yan ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo. Kaya lang po, mali po pala ako. Hindi po pala ang pagiging abogado ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo. Kasi ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Pag sumali po kayo dito sa amin sa Mega Family at sa Empowered Consumerism, ipinagmamalaki ko po na magkakasama tayo sa pinakamagandang trabaho na kayang baguhin ang buhay ng ibang tao. Thank you and good morning sa inyo lahat. Back to you, Coach Jusel. So, ayan, nakita nyo. Nakita nyo kung paano ako. Pinabasean ako. Nakita mo, may konting motivation, na-address yung possible questions, di ba? May possible issues. So, tinodo ko na. O ano talaga. Ay, basta pag hindi ko pa sila nakumbinsi, ay tinamaan sila na magali. Wala na akong magagawa. Tinodo ko na eh. Okay? I've tried my best. Kung ano yung gusto, sumubok, maniwala. Tapos may konti motivation about the family. So, yun. So, maraming sa inyo lahat. 180 ha? 180. So, tapos na tayo. So, may mga nagpapa-shoutout pa ba dito? Okay, magpapa-shoutout.